Guys, panoorin natin tong isang video ni Kuya na napanood ko sa FB page. Ayun, marami tayong matututunan dito dahil ayun, sabi niya nga maraming naging vlogger na nagsimula lang tapos nag-give up na sa huli. So kung ikaw ay isang vlogger na gusto mo na mag-give up dahil walang nanonood sa inyong mga videos, panoorin nyo to dahil marami tayong mapupulot na aral dito. Hindi lang sa pagbablog, yon, kundi rin sa marami rin matututunan tayo dito sa buhay. So let's go, panoorin natin. Tapusin natin tong video nito, marami tayong mapupulot na aral. So let's go. Bakit maraming nagsisimula sa pagbablog na hindi nakapagpatuloy? Sinubukan lang nila, nawawala. Sobrang kung matatandaan nyo, nung mga nakaraang taon, ang daming nagsimula sa pagbablog. Gigil, humahataw, excited, okay? Mga nagre-reels, pero bakit biglang nangawala silang lahat? At meron ding sumikat na hindi nakapagpatuloy, na burnout kung tawagin. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila nakapagpatuloy is kulang sila sa pundasyon. Tandaan po ninyo, ang isang building, pag kulang ang pundasyon, madaling matumbayan. Ano ibig kong sabihin? Ang building, bago po tumaas yan, bago makita yung mataas na building, sobrang tagal yan, nakakulong ang trapal, sobrang tagal na. Isang buwan, isang taon, wala ka pang building nakikita. Bakit? Ang una nilang binibuild up, yung pundasyon sa ilalim, na kung gaano kataas yung building, ganun din kalalim yung hinuhukay nila sa ilalim. Pundasyon ang tawag nun. Okay? Kung ang babae nga, pag nagmi-make up, nilalagyan ng pundasyon para matanggal yung make up sa mukha nila. And ganun din sa buhay ng tao. Pag wala kang pundasyon, mas madali kang matumba pag dumadaan ka na ng hirap. Kasi wala kang pundasyon, hindi ka aware na kailangan mo palang dumaan sa hirap para mapuntahan mo yung gusto mo. Para ka lang nagsasakay ng sasakyan na dumaan ka muna sa maraming lubak-lubak bago mo mapuntahan yung gusto mo. Okay? And ako kasi, ikikwento ko yung side ko kung paano ako naging vlogger, saan ako nagsisimula. Okay? Bakit ako napunta sa vlogging industry, no? Nag-start ako sa pagbablog 2019. Bakit? Mayroon akong nakitang magjuwa. Itong Jamil na magjuwa na ito, nakapagpatayo ng malaking bahay, and sobrang na-inspire ako doon. Nakita ko si Wamos, kakasikat pa lang ni Wamos noong 2018, 2019. Sila Tim Sawyer, Bruce Cubros, and nasabi ko sa sarili ko na kung nakaya ng mga taong to na magpasikat, makilala sa social media, why not ako? Bakit hindi ko magawa? Parehas lang tayo eh. Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. And bago ako pumasok sa pagbablog, dati po akong network marketer. Okay, networking, yung dati kong trabaho, networker. So sa mga nandito, no, na naimbita ng networker, tapos sasabihin mo, recruit, wag mong sasabihin yan. Swerte ka kapag may kaibigan kang in-invite ka sa mga ganyan. Subukan mong dumalo sa trainings ng networking. Doon ako na-build as yung pundasyon ko, no, na hindi pala na kailangan pa lang ang tao dumaan sa hirap para mapuntahan mo yung gusto mong puntahan. And doon na-build yung negative mindset ko, naging positibo sa buhay. Alam nyo dati, minsan sinisisi ko pa yung mga magulang ko, bakit sila nag-aasawa, na mahirap lang sila, hindi sila handa, kaya tuloy ako mahirap. Yun, dumating ako sa puntong ganon. Kasi trabaho ko dati, nung magsama kami ng asawa ko, mama ni Girlie, is van driver po talaga ako. Pero pinagdaanan ko, nangisda ako sa Infanta, nagmina ako sa Mainit, abantero ako doon, nagre-repair ng mga TV, mga radyo, yan yung mga trabaho ko dati. And na-recruit po ako sa networking, okay, ng amo ko sa van. Doon po na-open yung mind ko na may pag-asa pa pala na umangat-angat sa buhay. Sobrang hirap po ng buhay namin dati. Alam nyo po, yung 200, sobrang laki na pira sa akin yan, namin mag-asawa, no? And hindi po kami nangungutang sa mga tindahan. Ang malupit, walang magpapautang sa amin dati kasi siguro takot na hindi kami makapagbayad. Dumating pa yung punto na nagkasakit si Girlie, walang papautang sa amin ng gatas, kahit yung tigdudusi lang. Ang dami yun, walang magpapautang ng bigas. And paano ako napunta sa pagbablog is dahil na-build na yung pundasyon ko doon sa pagiging networker ko. Yung gusto ko lang sabihin sa inyo, marami pong vlogger na kilala nyo ngayon sa social media na galing po sa networking.
Bakit nagtagumpay itong mga to? Kasi build na po yung pundasyon nila. Example ko dyan, si Kung TV, networker yan eh. Si RDR, si Markitukop. Marami dyan. Pag-aralan nyo po kung bakit ganun sila magsalita. Bakit na-build po na po nila, yung mindset nila, yung tamang mindset, na-build na po yan bago sila naging vlogger. Kaya nung nag-vlog sila, kahit anong hirap yung pinagdaanan nila, hindi sila susuko. Bakit? Alam nila na normal na mahirapan ka, lalo na pag ang isang bagay bago sa'yo. Kapag ang isang bagay, naninibago ka, talagang mahihirapan ka. Lahat ng bagay, mahirap sa umpisa. Okay, lahat ng bagay, mahirap sa simula. Pero pag inaraw-araw mo na, yung bagay na yun, na lagi mo nang ginagawa araw-araw, nagiging madali na lang. Okay, kaya ka nahihirapan ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na tama yung ginagawa mo. Wala hong shortcut. Okay, parang umakyat ka sa bundok. Bago ka makarating doon sa tuktok, ang dami mong pagdadaanan dito sa baba. Hihingalin ka, mapapagod ka, mahihimatay ka. So, ang pinakamaganda mong gawin para makaakyat ka doon sa taas is tanggalin mo yung mga nakasabit sa katawan mo para magaan. Ano-ano yun? Yung mga tao sa paligid mo, pagtatawanan ka, ay, hindi mo kaya yan. Marami kang pagdadaanan kasi nung nag-start ako, ang dami rin hindi naniniwala sa akin eh. Mga kapamilya, kaibigan, hindi mo kaya yan. Ikaw sisikat, mga ganun na ano ba. Pero kapag yung mindset mo, nakapokus ka sa sarili mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, focus ka lang sa pag-growth mo araw-araw, makakarating at makakarating ka sa pupuntahan mo. Kaya tanggalin mo yung mga hinanakit sa loob mo, yan yung nagpapabigat sa'yo para makaangat-angat. Ganun din sa pag-akyat sa bundok, di ba? Ang hirap pagpapunta ka doon sa tuktok, pero pag nasa tuktok ka na, ang sarap ng feelings kasi lalangap mo yung hangin, nakikita mo yung paligid, and ganun din sa buhay. Ang hirap talaga sa umpisa. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, normal yan. Bakit? Nung nag-start ako 2019, mga madsit-padsi, wala hong naniniwala sa akin. Ultimo, asawa ko si Kalin. Nag-rent kami ng bahay noon, no? Sabi niya, matulog ka na. Kasi nagla-live po ako. Wala pa kasing Facebook dati, no? Hindi pa sikat yung Facebook stream ads. Nasa YouTube pa 2019. Alam nyo ba, 1 taon kami bago na-monetize. 1 taon akong humahataw sa YouTube. Walang nangyari. Bakit? Hindi ko alam. Para sa akin, dahil na-build na yung pundasyon ko, may tamang mindset ako, normal to. Para sa akin, normal to na nahirapan ako ngayon. Bakit? Sabi ko sa asawa ko, nung nag-live ako, alas 12 ng gabi, sabi niya, matulog ka na, nakakadisturbo ka sa kapitbahay. Sabi ko, maghintay ka. Darating yung araw, yung ipapakain ko sa'yo, galing na sa pagbablog ko. Yun yung tinatak sa isip ko. Normal lang to na mahirapan ako ngayon, pero alam ko, darating yung panahon na kung ano yung nangyari sa mga ina-idolize kong vlogger, mangyayari din sa akin. Wala po talaga kaming kapira-pira 2019. And dumating sa punto na wala na kaming pangrenta ng bahay. Nagpaplano na kaming umuwi. Kung tumigil po ako, alam po ninyo, yung mga taong naabot na nila yung gusto. Alam ko kasi meron dito na, hindi pa naman kami gaano kasikat, pero meron na ditong nangangarap na maabot nila yung naabot namin. Okay? Alam nyo, bago yung mga taong ina-idolize mo ngayon, bago nila naabot, yung naabot nila ngayon, sobrang daming hirap na pinagdaanan nila, pero isa lang ang hindi nila ginawa. Hindi sila nag-quit, hindi sila tumigil. Bakit? Alam nila na mayroong patutunguhan yung ginagawa nila, and yun yung ginawa ko. 1 taon, walang nangyari. Nagla-live kami, asab to sab pa dati sa YouTube, and wala pa akong alam sa Facebook, kaya sabi ko, kailangan kong pag-aralan to. Kasi, hindi mo mamamaster ang isang bagay pag wala kang alam. And, dumating sa time na may pinanood akong video na mayroong ads. Sabi ko, mayroon din palang ads sa Facebook, hindi lang sa YouTube. Kaya pinag-aralan ko kung paano kumita sa Facebook. Araw-gabi, pinag-aralan ko yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi mo mamamaster ang isang bagay kung wala kang alam. Pero pag inaaraw-araw mo na yan, at pinag-aaralan mo yan, mas madali mong magawa na akala mo mahirap, madali lang pala kapag na-master mo na.
Okay? Sakto 2020 ng March na monetize ako. And DigiHeart pa yun dati. Maliit pa si Girly nun. And alam nyo po, ang isa sa pinakamasakit na pinagdaanan namin, monetize kami, pero after 9 months or 1 year, na demonetize yung Facebook namin. Tumigil kami, mga halos mag-iisang taon din tumigil kami. Kaya merong girly mindset na lumabas kasi galing po yan sa network marketing. Narinig ko lang yung mindset na yan sa mga training sa network marketing. And doon din ako na-build. Kaya sabi ko, gagawa ako ng content para kay Girly. Habang hinihintay namin na mabalik yung monetization ng DigiHeart, umabot kasi siya ng 1 taon. Marami na din po kaming natulungang nahila patas. Kasi ako yung tipong tao na hindi ko itatago yung sikreto ko kung paano ko nagawa. Kaya si Dungkoy, Boy Liki, Insik, Jeward, Miang Anwarde, and nung na monetize uli yung page namin na DigiHeart, iba na yung nagdadala. So ginagawa na naming production. Isa lang yung mapapayo ko, huwag kang mag-quit. Kung alam mo na yung ginagawa mo mayroong patutunguhan, walang shortcut. Di pwedeng doon ka nasa tuktok ka agad. Kung mayroon mang ganon, baka hindi magtatagal. Kasi kailangan mo munang paghirapan yan eh. Paghihirapan mo yan para pag dumating ka na doon sa taas, maa-appreciate mo yung result na nakuha mo kasi pinaghirapan mo eh. Wala kasing shortcut. Ang mindset kasi ng ibang tao, gusto nila maabot agad yung naabot ng mga idol nila. Gusto nila kung ano yung nakikita nila sa mga ina-idol nila, makuha din agad nila. Mali po yun. Kailangan dumaan ka muna sa hirap. Normal talaga yan. Okay? Normal talaga yan na mahirapan ka kung pinagtatawanan ka ngayon ng mga kaibigan mo, kamag-anak. Huwag mong pansinin yan. Bakit? Sabi ko nga kanina, focus ka lang sa sarili mo. Malalaman mong negative ka pang klaseng tao kung apektado ka pa sa sinasabi ng iba. And yan yung nagpapabagal sa'yo. Yan yung nagpapabagal sa'yo. Kaya hindi ka take off. Bakit? Ang dami mong dinadalang nagpapabigat sa'yo. Okay? Magaan lang. Gaanan mo lang. Focus ka lang kung ano yung ginagawa mo. Importante, huwag kang mang-apak ng ibang tao. Yun lang. And pinaka-importante, lumapit ka doon sa taas. Yun yung pinaka-madaling lapitan. Suko mo yung sarili mo. And magiging inspirasyon ka rin sa maraming tao. Darating yung time. Masasabi mo, buti na lang hindi ako sumuko. Kasi yung mga taong yan na nakuha nila yung gusto nila, yung mga taong yan na naabot na nila yung gusto nila, yung kasikatan, yung million followers na yan, is sila yung mga taong hindi nag-quit. Meron din nagtanong sa amin, ang tagal nyo nang nag-vlog, bakit ang bagal ng growth po ninyo? Kami po kasi, kami, marami kasing kitaan. Totoo po yung sinasabi nila is, ang fame, kakambal niyan, pera. Pero kami kasi, pero hindi pa kami ganun kasikat. Pero, maraming iba, magugulat ka, ang daming iba na, nung sumikat, ang bilis, tuloy-tuloy yung pag-asinso nila. Kami kasi umaasa lang kami sa stream ads. Sa stream ads. Pag stream ads ang inaasahan mo, ang bagal po talaga. Bakit? Maliit lang ang stream ads. Okay? Hindi po kasi kami nagpo-promote ng mga sugal. Po, bawal po sa amin yung mag-promote ng sugal. Bawal sa amin magsugal. And iniingatan din po namin na ma-influensyahan yung mga viewers namin. So, napakalaki po yung offer ng mag-promote ng mga games. Kung makikita nyo sa ibang vlogger, ang laki po ng offer sa amin yan. Pero hindi namin ginagrab yan. Ang bilis ng pira po dyan. Maniwala po kayo, hindi po namin ginagrab yan. Bakit? Umaasa lang po kami, di baling maliit. Kaya mabagal po kami. Wala pa po kaming masyadong result. Kasi masaya na kami sa kinikita namin sa stream ads, kahit maliit lang. And masaya po kami sa mga taong sumusuporta sa amin hanggang ngayon.
Yun po yung pinaka nagbibigay sa amin ng lakas ng loob na patuloy kaming gumagawa at mag-iisip ng mga content na ikasasaya ng maraming tao. Hindi po kami magaling nung nag-umpisa. Ako, yung asawa ko, hindi po yan umaacting, takot yan sa kamera. Pero alam po ninyo, ang isang bagay na mahirap sa umpisa, kapag yan yung lagi mong ginagawa at marami ka nang napapasayang tao, parang nagiging madali na lang eh. And kapag gumagawa ka ng content, alam po ninyo, pag gumagawa ka ng content, is marami po talagang basher. And kung matatakot kang i-bash, huwag ka nang mag-content. Kasi, kakambal po yan. Hindi ka po makikilala sa social media kung walang basher. Kahit nga mga kapitbahay mo, basher mo din yan. Kahit nga hindi ka magbablog, may basher ka rin mga kapitbahay mo. Diba? And wag mo nang pansinin yan. Okay, kung ikaw yung tao na seryoso, na medyo umangat, kahit kunti, wag mong pansinin yung mga negatibong sinasabi sa iyo. Basahin mo yung mga positive na comment, yun yung magpapalakas sa iyo. Iwasan mo yung mga makakabasa ka ng mga magpapahina sa loob mo. Iwasan mo yung mga manunood ka ng mga negatibo. Positibo lang. And hindi ko sinasabing hindi tayo tatanggap ng negatibo. Kasi sa negatibo, diyan din tayo magiging positibo. Depende kung paano mo basahin yung sitwasyon mo ngayon. Okay? Kung nahihirapan ka ngayon, sapat na dahilan na yan. Nahihirapan yung pamilya mo ngayon, wala kang pambiling bigas. Sapat na dahilan na yan para magsikap ka pa. Sapat na dahilan na yan para ituloy mo. And kung nakikita mo na yung video mo, meron nang nagla-like, nag-share, o meron kahit 2, 3, yun yung iniisip ko dati. Tuwang-tuwa na ako, may mag-like sa akin 100 noon eh. Yung share ko dati, umaabot ng 100. Yung views ko, 25 pa. Ako lahat yun. Ako yung nagsishare sa 100 na yun. Kahit saang grupo, ma-share ko lang yung video ko. And ang nagla-like, 2. Ako lang yun. At ang asawa ko, ang nanonood, 25. Ako lang din yun. Paulit-ulit kong tinitingnan yung video ko kung may nanonood. And dumating yung time, may nag-like 2, 3, 5, 100. And alam po ninyo, may mapasaya ka lang 1, 2, 3 tao. Sapat na dahilan na yan para ituloy mo yung ginagawa mo. Ang gawin mo lang, i-master mo yung anggulo ng camera, pag-i-edit, paglalagay ng sound effects, paano makuha yung kiliti ng tao. Kasi, mga mads-pads, ang labanan ngayon nasa social media na. Kayang mabuhay ang tao ngayon. Nagawa na natin yan nung pandemya. Kayang mabuhay ang tao nang hindi lumalabas sa bahay. Lahat nandyan na sa social media. Mag-shopping ka, nasa Shopee, nasa Lazada, bibili ka ng pagkain, nasa online, ihahatid sa bahay nyo. Nangyari yan, nagsimula nung pandemya. And ang negosyo ngayon, mga malalaking negosyo ngayon, umiikot na sa online. Tingnan mo yung mall, nasa Lazada, nasa Shopee na. Lahat ng binibenta nila. Mayroon ng marketplace sa Facebook. And tayo na mga walang kapital, ang maipapayo ko sa inyo is gamitin nyo yung social media ninyo sa tamang paraan, huwag sa panluloko. O, diba? Tama naman lahat ng sinabi niya. Kaya wag tayong mag-give up, guys. Tuloy lang tayo. So, thank you. Maraming salamat.